Ngayong Labor Day o araw ng paggawa, sa kalsada muli ang punta ng mga grupo ng manggagawa sa kabila ng panawagan ng pamahalaan na magkaisa na lamang na ipagdiwang ito. Imbes kasi na umento sa sahod gaya ng kanilang hinihiling, non-wage benefits ang ibinigay ng gobyerno. Live mula sa Mendiola sa Maynila, may report si Victoria Tulad. Victoria? Jessica, sing-init ng panahon ang naging pagkondena ng mga militanteng grupo sa pamahalaang Aquino ngayong paggunita ng araw ng paggawa. Ngayong Labor Day, sa pagsusunog na ito ng higanteng effigy, ipinakita ng mga grupo na manggagawa ang pagkadismaya nila sa gobyerno. Anila, taksil daw ang Administrasyong Aquino sa di pagtugon sa mga hinaing ng mga obrero. Kaya tama lang daw ang simbolong ahas. May kakambal din ito, ang pakikialam daw ng gobyerno ng Amerika sa mga ipinatutupad na polisiya sa Pilipinas. Ilang miyembro rin ng Kilusang Mayo 1 ang sumugod patungong US Embassy sa Maynila. Ang mga pulis, animoy nakipagpatintero. Luma na raw yung pinaglalaban, pero bakit yun pa rin ang pinaglalaban natin? Well, luma pero long overdue niya. Kaya nga luma dahil matagal nang hindi hinaharap ng nakaraan at kasulukuyang gobyerno yung demand namin para sa dagdag na sahod, pagpapasura sa kontraktualisasyon at itong tumitinding pagsasamantala sa karapatan ng mga manggagawa. Yun yung batayang mga kahilingan ng manggagawa ngayong araw na ito. Libo-libong miyembro ng labor groups ang nagtipon-tipon sa iba't ibang bahagi ng Maynila. May mga militanteng grupo sa Welcome Rotonda, may ilan ding nagmarcha sa Espanya. Habang ang ilan ay nagprotesta sa Liwasang Bonifacio. Sa Quezon Avenue nakapwesto naman ang ilang jeepney driver na nagsagawa ng sarili nilang protesta. Pasado alas 4 ng hapon, sabay-sabay nagmarcha ang mga grupo mula Liwasang Bonifacio patungong Peace Arc sa Mendiola. Hindi raw sila natutuwa sa inaalok na non-wage benefits ng pamahalaan, imbis na aumento sa sahod. Jessica, ayon sa Manila Police District, naging mapayapa naman ang pagdiriwang o ang pagsasagawa ng mga Labor Day protest. Sa kanilang taya, umabot ng 4 hanggang 5,000 ang mga sumali sa mga protestang ito. Pero ayon naman sa mga militanteng grupo, umabot ang kanilang bilang sa 30,000 katao. Jessica? Okay, Victoria, sinabi ba ng mga labor organizations na nariyan kung ano ang balak nilang gagawin? Ngayong, kung hindi ako nagkakamali, ilang taon na wala silang nakukuhang benefits kundi yung non-wage benefits tuwing Labor Day. Sa ngayon, Jessica, ayon na nga rin dun sa Piston halimbawa, dahil sila ay nagfo-focus ngayon sa mga kampanya o sa eleksyon, ay baka pagkatapos na ng eleksyon, iyong gawin nilang panibagong pagkalampag sa ating pamahalaan. Pero ayon pa rin naman doon sa iba nating mga nakausap, habang palapit yung eleksyon ay patuloy pa rin yung kanilang pagkalampag sa ating pamahalaan na sana ay ibigay na nga nila itong mga basic needs di umano na kanilang hinihiling mula sa gobyerno. Jessica? Kumusta naman ang traffic dyan sa lugar na pinagdausan ng mga rally kanina? Naku, Jessica, kung mamalasin ka talaga, ay may ipit ka sa traffic dahil sa dami ng tao na nagmula sa iba't ibang bahagi nitong Maynila. Merong mga naipit sa Binondo at syempre lalo na, Jessica, dito sa may bahagi ng Mendiola ay yung mga papunta ng Santa Mesa halimbawa ay hindi makadaan dito sa may panulukan ng Mendiola dahil nga dito naganap yung main event ng mga kilos protesta kaninang hapon. Okay, Jessica. pero ngayon maayos na kasi tapos na yung mga rally. Tama yan, Jessica, natapos yung rally before 7 p.m. At ayon nga rin dun sa mga grupo, ay sinunod naman nila yung patakaran na ibinigay ng MPD o yung deadline na ibinigay ng MPD para isagawa nila itong kanilang kilos protesta. Okay, Jessica? maraming salamat, Victoria Tulad.